Eto na yung araw na ikakabit na yung katig. Ang pinakahuling materyales na kukumpleto upang may sakatuparan ang childhood dream ko na magkaroon ng sariling bangka. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Welcome back sa episode 4 ng pagtupad natin sa isa sa mga childhood dreams ko. Ngayong araw ay bumalik ulit kami sa paggawaan ng bangka. Ito na kasi yung araw na kukuhain na namin yung in-order namin na kawayan upang gamiting katig ng pinapagawa nating bangka. Dito pala muna kami dumiretso kay tatay upang malaman kung nandito ba siya. Para pag dinala namin yung kawayan diretso kabit na. Ilang araw na nga pala yung nakalipas, pagdaan namin dito laking gulat namin. Habang dumadaan kami dito sa sapa parang may kakaiba. Nakala namin na nawalan na ng tubig yung sapa. Yun pala napuno lamang nitong berdeng aquatic plant. First time ko lang makakita ng ganitong senaryo. Hindi ko rin alam kung anong tawag dito at kung paanong nangyari na bigla-bigla na lang itong napuno ng ganito sa loob lamang ng ilang araw. Ano kaya guys kung itag nyo dito si Kuya Bubbles at si Lance? Baka sakaling masagot nila yung phenomenon na nangyari dun sa sapa para mabigyan din tayo ng facts kung ano nga bang tawag dun sa aquatic plant na ganun. At balik na nga tayo dito guys sa pakay natin. Ang hanapin si tatay na gumagawa ng bangka natin. At buti na nga lang natagpuan natin siya dito. Dito hinadsap lang namin siya na ngayon na namin kukunin yung kawayan. Tinanong ko na din ako sakaling madala ba namin dito yung kawayan kung makakabit na din ba niya. Ang sagot sa amin ni tatay oo daw, possible daw na may kabit niya ngayon kung madadala namin agad yung kawayan. Kaya sumibat na kami para puntahan si Kuya Ariel yung inordera namin ng kawayan. Pagkarating namin dito kay na Kuya Ariel hinanap agad namin siya. Kya? Darnel? Ay na, ito. Ito na ba yun? Yung inorder lang namin ng kawayan ang nabutan namin dito sa kanila. Sa maampalad hindi namin inabutan si Kuya Ariel. Hinanap ko siya sa dagat baka kasi inaasikaso niya lang yung mga bobo trap niya. Pero malabo mangyari kasi nandito yung bangka niya. Kaya nagpasya na lang kami na bumalik na lang kinabukasan. Nakuha na nga pala namin ngayong araw itong mga kawayan. Hindi na naman namin nabutan si Kuya Ariel dito sa kanila. Pero buti na lang nadaanan namin siya na nagtatrabaho sa tabing kalsada. Kaya pala hindi namin kinuha kahapon nung wala siya dito. Dahil respeto na lang namin sa kanya. Hindi ko pa kasi nababayadan kaya ayaw ko din kunin. Gusto ko kasi maibigay agad yung bayad bago namin kuhain para na din mapasalamatan siya ng maayos. Dahil pinagbigyan niya yung request ko na ikuha ako ng kawayan kahit na medyo busy siya sa mga schedule niya. Ng mga oras na kinuha namin yung kawayan naghahakot nga pala ng lupa si Kuya Ariel. Habang ikinakarga namin yung mga kawayan naming in-order kinuha ko na yung pagkakataon para pasalamatan si Kuya Ariel. Sobrang ganda ng mga kinuha niyang kawayan, tuwid na tuwid. At saka ang kagandahan pa dito ibinenda niya o ikinilo na niya yung kawayan niyang kinuha para hindi na gawin ni tatay, ikakabit na lamang niya doon sa bangka. Nung nakuha namin yung mga kawayan talaga namang hindi na may pagkakaila na malapit nang matapos yung pinapagawa nating bangka. Ikakabit lang tong katig masasakyan na natin sa dagat yung ating pangarap na bangka. Buti na nga lang at sinamahan tayo nitong one call away nating tropa. Kahit papaano may katulong ako sa paghahakot nitong kawayan. Medyo hapon na din kasi baka kapusin kami sa oras. Gusto ko na din kasi talaga matapos to ngayong araw. Medyo challenging lang yung pagtatawid namin ng kawayan dito. Ito yung hindi naintindihan ng mga viewers natin sa episode 1 na mahirap talaga magtawid ng materialis dito. Hindi kasi pantay yung mga inaapakang bato. Isang maling hakbang mo lang, sigurado mapapasama ang bagsak mo dito. Pinaka nakakatakot pa baka mapashoot sa tubig yung mga dala nating cellphone. Kung napanood nyo sa episode 1 nagtawid tayo dito ng isang buong plywood. Imagine nyo na lang guys kung paano ko naitawid yun dito. Basic pa nga tong pagtatawid ko ng kawayan. Nahirapan talaga akong itawid yung isang buong plywood na yon pero okay naman ang kinalabasan. Safe naman ako nakatawid at wala namang aksidente nangyari. Dun sa viewer natin na nag-comment, hindi ko alam kung follower kita. Wala namang kaso sa akin, ginamit ko lang yung comment mo para mabigyan ng context yung mga bago nating viewers. Always open tayo para sa mga comments nyo at mga suggestions. Ginawa natin tong page na to para ma-share yung mga experience natin at magbigay ng inspiration sa iba. Nang maibigay na namin kay tatay itong mga kawayan bigla kami nagkaroon ng isang problema. Wala pa pala kaming magagamit na nylon para panali ng katig. Naubusan na daw kasi ng panali si tatay. Kaya walang no choice kailangan namin pumunta ng bayan para bumili ng nylon.
Pagkarating namin sa bayan ay dito pala kami bumili sa J&N. Dito kasi ako namimili ng mga kailangan ko sa pagpipishing. Pag kasi usapang materialis sa pagpipishing halos kumpleto na lahat dito. Kagandahan pa pag dito ka mamimili, makikita mo sa personal yung mga items. Makakapili ka talaga ng maayos. Mahirap kasi kapag sa online ka bumibili. Pag nagkamali ka sa item na order mo napaka-hassle mag-return. Pagbalik pala namin si keso na lang yung ginamit namin. Gagamitin na kasi yung bangkulong namin dala kanina. Pagbaba nga namin napansin ko itong aso na to na nagbababad sa tubig. Akala ko nga nung una wala na itong buhay dahil hindi talaga siya gumagalaw, as in parang dedo talaga. Kalabaw yan. Yan, ang tibay naman ni Chuchu, chillin lang sa Gedli. Oh, haba naman ito. Sariwa Tuwi pa. dati yan. Kinilo niya po, may ano yung kanina yung nakabitin. Puro lang halos ang kukuha dyan. Kaya nga. Dito lang ang puto lang. At sinimulan na nga ni tatay nakayasin ng balat ng kawayan. Na makatapos siya, sununod niya ng sukatin itong paltek. Ganito pala guys ang itsura pag pinagdugsong na yung paltek at saka yung kimaw. Nagtuloy-tuloy lang si tatay sa pagtiktik ng paglalapatan ng mga paltek. Habang ako naman ay inip na. Kalmado nga pala ang dagat ngayon. Tamang-tama lang para matesting yung bangka mamaya. Ang dami nagpipishing sa lumang pier. Nakikita ko tuloy yung sarili ko sa kanila. Madalas din kasi ang pumesto dyan para magfishing. Habang tinatalian ni tatay itong mga paltek, lumaot na nga pala itong maliit na bangka. Ganito yung gusto kong mangyari. Yung makaya kong mabuhat papuntang tubig yung aking bangka nang ako lang mag-isa. Kasyang-kasya lang. Laki yan. Sakto-sakto lang nakaupo Bobo po yan. Paldo yan. At inumpisa na ni tatay talian ng mga katig. Nang matapos siyang talian ng magtigkabilang katig, pagpuputulin naman niya ang mga excess ng kimaw. Nung nilalagari na ni tatay yung panghuling kimaw, may masamang nangyari. Oh no! Napasama yung pagputol sa kimaw at natipak yung kahoy. Kaya no choice na, kailangan kalagin sa pagkakatali para mahabol yung part ng kimaw na pwede pang pagtalian. At eto na nga, success na. Natapos na installation ng katig. Sinubukan ko kagad buhatin nang ako lang mag-isa. At positive nga, kayang-kaya kong buhatin. Kung nakaabot ka sa punto ng video na to, pwede mo akong i-follow upang maging updated ka sa mga susunod pa nating uploads. May chance kasi na hindi mo na ako mapanood ulit. Kaya it's a sign, mag-follow ka na. Dahil sisimulan na natin ang adventures upang mahanap ang One Piece. Maraming salamat sa panonood. Hihirit na din pala ako ng like at share. Hanggang dito na lang. See you next video. Peace out.